Solve naman tayo ng columns na lumabas to na yan, November 2018. Ito yung given guys, basahin nyo na lang. Tinatanong sa number 1, calculate the allowable axial stress for buckling about x-axis. Ito sa number 2, sa y-axis. Tapos yung number 3, pinapakalculate lang yung maximum safe axial load, yung P. P yung pinapasolve dyan para sa column. No? Ang atake dito pre, nakaka-intimidate lang yung mga given, katulad niya, no? Pero pag nag-solve ka ng maraming ganito, kasi maraming ganito sa CRF pre. Pag paulit-ulit mong sunod to pre, para ka lang nag-aalmusal. Procedural lang to pre. Ito, gumawa ako ng 5 step. Mukha lang mahaba yan pero maiksi lang yan. No? Sige, start tayo. Binigay naman yan lahat eh. Ano lang to, kailangan kabisado mo yung mga formula. Mabilis lang makabisado to pre. Paulit-ulit ka lang magsasolve para kusa mo na lang siyang matatandaan pag naka-encounter ka ng mga gantong problem. So, sige, tanong sa number 1, calculate the allowable axial stress for buckling about the x-axis. Ano ba yun pre? Ang pinapahanap dyan, yung allowable axial stress. FA ang pinapahanap dyan. Yan yung allowable axial stress natin. Ang kailangan mo munang isolve dyan pre, no? Sa step 1, so solvein mo muna yung CC tsaka yung KL over R. Ano ba yung CC pre? Ito sinulat ko na. Compression index, formula base lang yan, kakabisaduhin mo na lang. Square root of 2 pi squared E over Fy. Lahat given yan, ipa-plug and play mo na lang pre. Tapos yung slenderness ratio, yun yung KL over R. Binigay sa problem yan pre, ano. Effective slenderness ratio with respect to x-axis tsaka y-axis, 53.8 tsaka 144. Sige, dito muna tayo pre. Start muna tayo dyan sa CC, yung compression index. Step 1. Bilis lang to pre, tinan mo. CC muna, solve natin. Ano yung formula nun? Square root of 2 pi squared E over Fy. Diba? Yung iyan, yung ano yan pre, modulus of elasticity ng steel, lagi ng 200,000 yan pre. Pero para hindi ka mag-overthink pre, binigay ulit sa problem yan, no? 200 gigapascal. Pag ginawa mong megapascal pre, 200,000 lang yan. Square root of 2 pi squared, yung E mo gagawin mo 200,000 para megapascal. Over Fy. Titingin ka lang ulit sa given pre, binigay ulit yan, ang sarap ng buhay. No? Yield strength of steel, 248 megapascal. Yan yung gagawin mo pre. Ito, 248. Yan, nakabilis yan, pre. Makukuha mong sagot sa CC, 126.169. Tapos, ano susunod? Yung KL over R. Pero dito sa number 1 kasi, ang inihingi sa x-axis. Ayan, no? Makikita nyo sa number 1, x-axis. So, KL over R ng x-axis yung gagamitin natin. Ano ba yung KL over R niya? Binigay na, ayan, no? 53.8. E di yan na gagamitin mo, pre. KL over R para sa x, 53.8. Diba? E di meron ka na. Nakuha mo ni step 1. Pupunta ka ngayon sa step 2, pre. Kailangan mo malaman kung yung sinusolve mo ba ay short column o long column. Nagsulat ako niyan pre dito. Pag yung KL over R mo is less than or equal sa compression index na CC, short column ang gagamitin mo. Pag yung KL over R naman mas malaki sa compression index, long column. Yun lang pre, kasi kailangan mo malaman kung short column or long column kasi iba yung formula ng FA niyan. Magkaiba sila. Mas mahaba yung formula ng short column kumpara sa long column. So dito, titignan muna natin kung short ba siya o long. E di KL over R. Halata naman pre, yung KL over R mo, kailangan mong malaman kung ano siya sa CC. Ano ba yung KL over R? 53.8. Tapos yung compression index mo, 126.169. So less than siya pre. Ibig sabihin yan, short column pala to pre. Ganun lang pre. Short column, no? Titingin ka na kayo sa formula pre. Ano ba formula ng short column? FA is equal to 1 minus alpha squared over 2 times Fy over Fs. Yung Fy yield strength ng steel. Yung Fs factor of safety. Ano formula ng factor of safety? Sinulat ko na rin pre. Ito, 5/3 plus 3/8 alpha minus alpha cube over 8. Lahat ng solution mo dyan pre manggagaling sa alpha. Ano ba yung alpha pre? Ito, sinulat ko na ulit pre. Manggagaling lang ulit yan sa slenderness ratio tsaka compression index pre. Ang alpha mo pala is KL over R over CC lang. Diba? Bilis lang. KL over R over CC. E di yun lang pre, gawin mo lang yun. 53.8 over 126.169. Yan na yung alpha. Makukuha mong sagot dyan pre. 0.426. Diba? Shift store mo sa A para alpha. Para mabilis mo maalala. Di ma alpha ka na. Para ma-solve mo yung FA pre, ang next step dito,
Ito pala, nagawa na natin yung step 3. Solve alpha. Okay na yan. So, dito na agad tayo step 4 pre. Mabilis lang. Solve FA. Ano ba yung FA ng short column? Ito yung formula niyan pre. 1 minus alpha squared over 2 times Fy over Fs. Kaso wala ka pang Fs, yung factor of safety. So, yun muna ang gagawin mong next step pagkatapos mo makuha yung alpha. Formula lang ng factor of safety pre. Fs is equal to 5 third plus 3/8. Multiply mo lang ng alpha. Bawasan mo ng alpha cube over 8. Yan lang yan, pre. Mabilis na mabilis lang yan. Tinan mo 5 third plus 3/8. Yung alpha nilagay mo sa A. Bawasan mo ng A. Cube over 8. O, yun agad yung factor of safety, pre. Makukuha mo sagot dyan. 1.8169. Yan yung factor of safety niya. Shift store mo naman to sa B, pre. Ganyan lang kabilis yan. So, may factor of safety ka na. Masusolve mo na agad yung FA, yung step 5. Ano ba yung formula ng FA para sa short column? 1 minus alpha squared over 2 times Fy over Fs. Yun lang, pre. Shortcut na agad, pre. 1 mo. Tapos yung alpha nakalagay sa A. Squared mo. Sabay hatiin mo sa dalawa. Multiply mo ng Fy. Binigay. 248 yon kanina. Yung Fs 1 nasa B. Nakabilis yan, pre. Makukuha mo sagot dyan. 124.087. Ang unit nito, pre, megapascal. Kasi stress yan, yung FA stress yan eh. O, di yan agad sagot mo sa number 1, pre. Mabilis lang. Huwag lang kayo magpa-intimidate sa mga formula sa CRF. Yan lang yun. Ito na lang kabisaduhin nyo, mas mabilis pa. O, di ba? Sagot mo sa number 1, letter B. Number 2 naman, pre. Uulitin mo lang yung step 1 to 5. Calculate the allowable axial stress for buckling about the y-axis. Di ba may CC ka na? Ano yung CC mo? 126.169 para sa number 2. Yung compression index mo, 126.169. Yung KL over R mo para sa Y, binigay lang sa problem yan, pre. Titingin ka lang sa given. Saan ba yun? Ayun, sa taas, 144. Yun lang gagamitin mo, pre. Lagay mo dyan, 144. Sabay mo i-compare, pre. Yung KL over R, less than ba or greater than sa CC? O, di ba? Yung KL over R mo, 144. Yung CC mo, 126.169. Uy, mas malaki, pre. Pag mas malaki yan, pre, ang gagamitin mo na yung isang formula. Ganun lang kabilis yan. Ito, yung long column. Kasi mas malaki. Long column siya. Ito na ang formula niyan, pre. Mas maiksi. FA ka na agad. Di mo na kailangan mag-solve ng factor of safety. Ang formula ng FA para sa long column, 12 over 23 times pi squared E over KL over R squared. Yan lang, pre. Ang ginagawa ko kasi, pre, hinihiwalay ko tong constant. Kabisado ko kasi ito eh. Kasi ito yung still design natin pag nagsosolve tayo ng compression members ngayong NECP 2015 eh. Natuturo to ngayon eh sa ano natin, sa curriculum. Kaya kabisado ko to. Kaya hiniwalay ko na lang tong constant para hindi ko na siya makalimutan. Ganun lang kabilis siyempre. 12 over 23 pi squared. Yung E modulus of elasticity, 200,000 lang yan. Diba? Ang bilis lang. Yung KL over R mo given, 144. Sabay mo yung square. Ganun na agad, pre. Speed lang. Sagot na makukuha mo dyan, 49.665 megapascal. O, di ba? Yan sagot sa number 2. Meron ba? Ayun, 49.6 letter D. Number 3, calculate the maximum safe axial load of the column. Di ba, ang formula nga ng force, yung safe axial load, manggagaling lang ulit yan sa stress formula, pre. Force over area. Sabay mo i-isolate yung P. P is equal to stress times area. Ang problema mo, pre, anong gagamitin mong stress? Diyan ka kayo magkakatalo kasi meron kang dalawang stress eh. 124 tsaka 49.665. Ang gagamitin mo yung mas mababa. Bakit? Kasi pag ginamit mo tong FA ng short column, pre, yung 124.087, magbabakal yan, pre. Kasi tinan mo, sosolving ko Yung area niya, binigay lang sa problem, pre, yung area. Area lang ng column yan. Ayan, 7460 mm squared. Binigay lang yan, pre. Yung P allowable para sa x-axis. Gagamitin mo yung nakasolve mo kanina, yung para sa x. Yung buckling about x. Ito yung 124.087. 124.087. Newton per mm squared yan kasi megapascal. Sabay multiply mo lang ng area. Ano ba ulit yun? 7460. 7460 mm squared to. Diba? Magka-cancel to. Newton na makukuha mo dyan, pre. Makukuha mo sagot dyan. 92
5689.02 Newton. Divide mo ng 1,000 para maging kilonewton. Makukuha mo sagot dyan, pre. 925 kilonewtons. Yan o, titignan mo sa choices, wala o. Ibig sabihin, yung isa yung mag-govern dyan. Try naman natin sa P allowable ng Y. Ano ba yun? 49? 49.665. Ginamit lang natin to, pre. Ito yung allowable stress na na-solve mo para sa y-axis. Ganun lang ulit yung area niyan, 7,460. Pag minultiply mo niyan, pre, ang makukuha mong sagot dyan, 370,500 Newton. Oh, divide mo ulit 1,000. Makukuha mo dyan, pre, 370.5 kilonewton. Diba? Dalawa yung makukuha mong sagot. Isang 370, isang 925. Ang pipiliin mo, kaya mas mababa kasi yung allowable na force na kaya lang ng y-axis is 370.5. Pag pinili mo yung allowable force ng x-axis na 925, kakayanin ng column mo sa x-axis. Ang problema, bibigay yan sa y-axis, magbabakal sa y-axis yan. Kasi nga, ang kaya niya nga lang, 370.5. Kaya hindi mo pwedeng piliin to. Ito pipiliin mo para kayanin both axis. Kaya ng x-axis yun, kaya rin ng y-axis. Ito sagot natin, pre. 370.5 kilonewton. Ganun lang kabilis siyempre. Para ka lang nag-aalmusal. Number 3, letter A. Kailangan nyo lang kabisado yung compression index tsaka slenderness ratio. Tapos itong 5 step lang. Ba? Yan lang, pre. Napakabilis lang. Bye-bye.